Magandang araw po sa bawat isa. Today is 5th Sunday of the month. At karangalan ko po ay kagalakan na makasama kayo ngayong araw. At ikinagagala ko rin na makapagbahagi po ako ng salita ng Panginoon sa bawat isa sa inyo. Follow up dun sa ating pong mga pinag-aralan last year, noong 2025, about the coming kingdom of God. Ngayong araw pong ito ay gusto kong ibahagi sa inyo ang kahalagahan ng pagkakaisa. Importante po ang unity sa pag-advance ng kingdom of God. Ang sabi nga ng Panginoon sa kanyang salita sa Mark chapter 3, if the kingdom of God is divided, okay, it will fall. So, ganun kahalaga na ang bawat isa ay dapat na maging united sa ating pangitain, sa ating pananampalataya, at sa ating nais ma-accomplish. Now, ang key passage na gusto ko pong i-share sa inyo ay kinuha ko sa Ephesians chapter 4. Ito yung letter ni Paul sa Ephesus, beginning from verse 1 hanggang 6. At ang sabi po rito, as a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. And then in verse 2, ang sabi niya, be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Yung pong apat na ingredients na yan ay importante. Hindi lamang sa atin pong journey as a Christian, kung hindi mahalagang bagay kung paano natin i-counterfeit yung attack sa atin ng enemy. Tandaan niyo po yung word na humble or humility kasi makikita natin sa perspective ng ibang author kung gaano kahalaga ito sa spiritual warfare. Dahil we are at war whether we like it or not. Okay? In the heavenly realms and in the natural realms. Okay? At ang sabi rito sa verse 4, ito ang dahilan kung bakit kailangan tayo magkaisa. Dahil there is one body and one spirit, sabi niya. Just as you were called to one hope when you were called one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. Just as you were called to one hope, and you were called one Lord, one faith. At prior to that, sa verse 1, makikita niyo po yung sinabi ni Paul, I urge you to live a life worthy of the calling you have received. And part of our calling, mga kaibigan, is for us to be united. Bakit? Kasi even the Lord Jesus Himself, ang content ng kanyang prayer sa John chapter 17, verse 21, makikita po natin ang kanyang prayer. Ang sabi niya, that all of them may be one Father. Okay? Just as you are in me and I am in you. May they also be in us, okay, so that the world may believe that you have sent me. Kapag tayo ay divided, mawiweaken po ang testimony natin sa community. But if we stand together as one, just as the Father and the Son are one, okay, of course, kasama po ang Banal na Espiritu Santo. Ang sabi ng Panginoon, if we are united, the world may believe that you have sent me. At sa John chapter 13, makikita rin natin yung sinabi ng Panginoong Jesus, if you love one another, the world may know that you are my disciples. Kasi ang love ay isa sa mga virtues na sinama sa verse 2, no? Bearing one another with love. If we are united, the world may believe that the Father has sent Jesus Christ. That is our testimony. And if we love one another, the world will know that we are His followers. Ganon ka-importante ang unity. Ibig sabihin, kung pwede ko pong gamitin yung salitang DNA, ang DNA ng God, okay, ay ibinigay po niya sa kanyang simbahan, sa body of Christ. We are part of His body. And this body, okay, itong simbahan, okay, ay representative ng Panginoon para ipakilala, okay, kung sino ang Diyos, the triune God, united as one. Okay? Because our success, okay, our stability,
Okay? Our strength, brothers and sisters, will depend on how we work, not as an individual, but as a body of Christ. Okay? Yan ang success natin. Kung magtatrabaho tayo, not just as a team, but as a family. Okay? Tayo po'y manalangin. Lord, once again, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang araling ito. Buksan mo po ang aming pag-iisip, buksan mo ang aming puso. Bigyan mo kami ng kaliwanagan, bigyan mo kami ng guidance. At dalangin ko po na ang iyong salita ang mag-transform hindi lang sa puso namin, kundi sa isip namin at sa buong pagkatao namin. Pagpalain mo lahat ng pastors na nagle-labor kasama ang kanyang pamilya sa iyong kaharian. At ang mga members na kasama po namin, sumusuporta sa lahat ng area. Pagpalain mo sila. Pagpalain mo ang aming grupo dahil ikaw po ang itinataas namin, Panginoon. Sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Ngayon, ang question kasi is, bakit despite ng prayer ni Jesus Christ, bakit ipinapanalangin din naman natin madalas na tayo po ay magkaisa? Bakit nangyayari sa anumang grupo o sa simbahan na nagkakaroon ng division? Well, marami pong factors na dapat tayong titingnan because unity does not happen automatically. It will not happen because we've been praying for that for a long time or kahit ipinanalangin yan ni Jesus Christ. Hindi yan mangyayari automatically or over time. Meron tayong role, meron tayong responsibility na dapat na ginagampanan. In fact, okay, kung makikita po natin ang scripture, mga kapatid, no? Merong sinabi si Paul sa Romans, sabi niya ganon, chapter 12, verse 18. Ang sabi niya, if it is possible, okay, as far as it depends on you, live at peace with everyone. As far as it depends on you. Okay? So, yung self ay malaking factor. Okay? Kung bibigyang daan natin ang division o hindi. At may mga insidente na sa kapulungan, may mga tao na pag hindi nasusunod yung kanilang idea, yung kanilang proposal o yung kanilang suggestion, ay nagagalit at naiinis at nagiging cause ng division. Dahil yan ay temptation sa bawat isa. At ang self natin, as far as it depends on you, sabi niya, live at peace with everyone. Is it possible? Possible po yan. Kasi yan ang instruction ng Diyos. Pero ang self natin ay malaking factor para maging open ang grupo sa hindi pagkakasundo at division. Kaya ang Panginoon sinabi niya sa kanyang salita, isa sa kanyang requirement, if you want to follow me, deny yourself, sabi niya, carry your cross and follow me. So denial of oneself ay isa sa mga requirements. Dahil we are at war at kahit sa ating personal na buhay, no, according to 1 Peter chapter 2, verse 11, mga kapatid, no? Merong nangyayari sa atin . Basahin ko po ito. Sabi niya, chapter 2, verse 11 of 1 Peter, dear friend, sabi niya, I urge you as foreigners and exiles to abstain from sinful desires which wage war against your soul. Sabi niya, I urge you to abstain from your sinful desire which wage war, okay, with your or against your soul. To abstain from sinful desire. Ang sinful desire kasi ay hindi lamang lust of the flesh. Ang sinful desire, part ng sinful desire is pride of life. At sa pride of life na yan, dito nangihimasok at pumapasok yung mga selfish interest at selfish ambition. At kapag binigyang daan po natin yan, okay, yan ang entry point ng enemy. Kasi kahit si James sa chapter 3, okay, basahin po natin yung sinabi niya
sa verse 14 and 16. Dahil we are at war. Okay? Ang sabi dito, but if you harbor bitter envy and selfish ambition in your hearts, do not boast about it or deny the truth. Sabi niya sa verse 15, such wisdom does not come down from heaven, but is earthly. Okay? Remember, tayo po ay nasa spiritual warfare, nasa natural world tayo. No? It is earthly, unspiritual, and demonic. Now, kapag nag-yield tayo do sa temptation na i-gratify yung ating self-interest, yung selfish ambition, no? Huwag nating ipagmalaki yun. Dahil ang sabi ng Bible, that is earthly, unspiritual, and demonic. Yun ay entry point na pwedeng daanan para mag-cause ng division. Sabi niya sa verse 16, for where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice. Now, titingnan po natin yung structure mamaya. Babalikan ko yung Ephesians. Kasi sa spiritual warfare, okay, nang gusto ng enemy is to divide, okay, to conquer, okay, and to cause trouble sa atin, no? Ang entry point na pwede niyang pagdaanan ay pag nakakita siya ng isang member ng grupo na nag-yield do sa selfish interest at selfish ambition. It is unspiritual, it is earthly, and it is demonic. Now, makikita natin, kasi kahit si Paul, alam niya yan, kaya yung antidote niya sa selfishness, no? Makikita natin sa Romans chapter 12, verses 1 and 2. Ang sabi niya rito sa Romans chapter 12, okay? I urge you, sabi niya, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your body or to offer yourself as a living sacrifice, holy and pleasing to God, which is your true spiritual act of worship. And then sa verse 2, sabi niya, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Be transformed by the renewing of your mind. Okay? Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Now, hindi lang yung self ang nakakapag-contribute, ang nagiging entry point ng enemy to divide, no, the group, the church. Okay? Well, alam natin si Satan. Pangalawang factor si Satan kasi he comes to steal, to kill, and to destroy. Okay, yan ang kanyang role dito sa buhay na ating nararanasan, no? Yung self, no, we need to abstain from sinful desire, hindi lang lustful desire, pati yung pride of life. Kasi yan ay merong, sabi sa Bible, which wage war against your soul. Kasi ang soul ang nagdi-decide dahil may intellect tayo. Pinaprocess natin kung ano ang tamang gawain. Okay? Which wage war against your soul. We are at war whether we like it or not. Then, si Satan, sa chapter 6, makikita po natin yung spiritual darkness, yung spiritual forces of the enemy. Yun ang kalaban natin. Okay? At merong topic na pinag-uusapan madalas patungkol dyan sa spiritual warfare, wearing the full armor of God. Okay? Pero ang pangatlong nakakapag-contribute na nag-encourage, okay? Kasi ito ang nakararaming ginagawa is the system of this world. The system of this world, sabing ganon, no? Yan ay earthly. Do not conform any longer to the pattern of this world. Now,
The system of this world, sabi sa Ephesians, babalik po ako doon sa ating structure ng pinag-aaralan. So, sa system ng world, ini-encourage nito, hindi ang unity. Kaya merong war palagi. At present, merong nangyayaring regional war sa Middle East. Okay? Ang system ng world, instead na i-encourage ang forgiveness and reconciliation. No? Ang system ng world, nag-provide ng model at ng pattern na division. Okay? At alam naman natin who is the God of this world, who is the prince of this air. Okay? Of the air. Now, sa Ephesians chapter 2, nagbigay agad ng hint ang letter ni Paul kung paano nakapapasok din bukod sa self, no? Kapag ang selfish ambition at ang self-interest ay grinatify natin, sabi sa Bible, it is earthly, it is unspiritual, it is demonic. Yan ang isang entry point. Pangalawa, makikita natin yung hint sa spiritual warfare sa chapter 2. Makikita po natin, let me read to you from verse 1 and 2. Ang sabi niya, as for you, you were dead in your transgressions and sins. Now, in which you used to live, okay, in verse 2, in which you used to live when you followed the ways of this world, or the system of this world, when you followed the ways of this world, and when you followed the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. Now, kapag merong disobedience, okay, ang manifestation o ang presence ng enemy ay napakalakas. Bakit? Kasi another entry point yan sa spiritual warfare. Okay? So, kaya sa chapter 4, mga kapatid, no, makikita natin yung sinabi rito ni Paul, okay, tungkol sa kahalagahan ng unity. Now, sa structure nitong letter ni Paul, sa chapter 1, makikita po natin na binibigyang halaga ni Paul yung spiritual blessings ng lahat ng believer kay Christ. Nang sinabi niya, blessed be God who has blessed us with all spiritual blessing in Christ Jesus. Now, sa chapter 2, makikita rin natin na binibigyang diin naman ni Paul dito yung security ng believers in Christ. He has raised up with Him in the heavenly places. Seated us, sabi sa Bible, in Christ in the heavenly realms. Okay? In the heavenly realms. Now, sa chapter 3, the secret of God's mystery, okay? So yung kanyang purpose and plan na ang Gentile ay co-heir or part ng body of Christ. Kaya ang Jewish at ang Gentile ay dapat na maging united. At sa chapter 4, ito yung instruction ni Paul kung ano yung mga kailangan para maging united ang body of Christ. Okay? At ang isang step na sinabi niya, okay, number 1 is for us to strive to preserve the unity. To strive, no? To make effort. Nakalagay po yan sa verse 3 ng chapter 4. Sabi ng chapter 4, okay, verse 2, I'm sorry. So verse 2, verse 3, tama. Sabi niya, make every effort, okay? Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Effort, meron tayong responsibility. To strive, brothers and sisters, is an action word na ang ibig sabihin is to make great efforts to achieve or obtain something. At ang ating goal ay ma-achieve natin yung unity at ma-achieve natin yan pag tayo po ay nag-progress as a person. Nag-mature tayo as a body of Christ. So, ang isang trabaho natin is to strive, okay, to preserve our unity. Sa verse 4, sinabi niya ang dahilan kung bakit. Sabi niya, there is one body and one spirit,
just as you were called to one hope when you were called one Lord, one faith, and one baptism. At kung babasahin pa po natin yung succeeding passage, ang pangalawang step na gustong i-share ko sa inyo para ma-preserve natin ang unity is not only for us to strive, no? But also, we need to submit to God's structural design. Okay? Not only to strive, okay, to maintain the unity of peace, but also to submit. We need to recognize and acknowledge God's structural design. We need to submit to God's structural design. Tingnan natin yung sumunod na passage sa verses 11 and 13. Ang sabi niya, so Christ Himself, siya mismo, Christ Himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and teachers. Sino po itong mga taong ito? Ito yung mga gift ng Panginoon sa church. Sila yung mga pinuno na inilagay ng Panginoon sa church. Na ang trabaho po is to equip His people for works of service so that the body of Christ may be built up until we all reach unity. Sila yung ginagamit ng Panginoon, inilagay sa position, at sila yung magre-represent sa authority ng ating Panginoon. Regardless ng kanilang inefficiency, regardless ng kanilang failure or weakness. Okay? Kung sila yung inilagay dyan ng Diyos. Kasi lahat tayo mayroong character defect. Meron tayong iba't ibang style. At minsan hindi natin gusto ang style ng isang leader. But it doesn't mean na kung hindi siya pasado sa iyong standard, no, wala siya sa authority ng Diyos. Hindi. It is Christ Himself, sabi ng Bible, no, gave to the church, no, apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. At ang trabaho nila is to equip His people for works of service so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Now, I will deal with this section later on, okay? Dahil sa chapter 5, makikita po natin yung structural design sa society ay binigyang halaga ni Paul. So, ang ibig ko po sabihin, sa chapter 4, nandito po ang instruction ni Paul kung paano natin ma-maintain ang unity sa body of Christ. And number 1 is to strive, okay? To strive, to make effort, okay? To maintain the unity. And number 2 is to submit to God's structural design. Pero mamaya ko po ito babalikan. Kasi sa chapter 6, dito po natin makikita yung reality ng spiritual warfare. Pero hayaan niyo po akong i-share yung pangatlong step na sinasabi rito sa ating topic. No? Makikita natin the same chapter sa verse 15. Sabi niya, instead, speaking the truth in love, we will grow, okay, to become in every respect the mature body of Him. Remember, makikita po natin paulit-ulit sa chapter 4. Ibinigay niya ang kanyang mga leaders to equip the saints until we all reach unity in the body of Christ. At mangyayari yan through maturity. Okay? At ang sabi rito, in every respect, the mature body of Him who is the head, that is Christ. At sa chapter 4, verse 25, no? Ang context po nito is all about the body of Christ. No? Therefore, sabi niya, each of you must put off falsehood and speak truthfully to your neighbor, for we are all members of one body. Klaro po kung ano ang context, no? In your anger, do not sin. Okay? In your anger, do not sin. And then, do not let the sun go down while you are still angry, and do not give the devil a foothold.
Kadalasang beses ginagamit itong passage na ito ng mag-asawa pag sila nagkakatampuhan, no? Ayaw nila na lubugan sila ng araw, na sila po ay may tampo sa isa't isa, may galit sa isa't isa. Pero hindi lamang yan sa mag-asawa. Yan po ay nasa konteksto ng body of Christ. At sa body of Christ, meron mga defects, meron mga failures, at meron mga inconsistencies ang bawat isa sa atin. At kailangan laging sasabihin natin kung ano ang totoo. Okay? At ang katotohanan, sabihan ng marami, the truth hurts, no? But it will set you free. Minsan, merong mga kapatid na sadyang concern at merong guts o merong tapang na i-confront ang isang tao sa kanyang maling behavior. And as a result, nagkakaroon ng tampo o galit yung member na yon ng body. At kaya sinasabi sa Bible, okay, in your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry. Bakit? Do not give the devil a foothold. Now, nakita natin kanina na ang isang entry point ng devil para mag-cause ng discord at disunity ay yung selfish ambition. Envy, selfish ambition. Why? Sabi ron, it is earthly, unspiritual, and demonic. Okay? Where there is hatred and envy, selfish ambition, makikita natin, sabi ng James, makikita natin kasunod doon every evil practice. Ngayon, makikita natin ang pangalawang entry point ng demonyo. Kasi sa chapter 6 ay spiritual warfare. Okay? Makikita natin sa chapter 2, no? When you follow the ways of this world and when you follow the spirit who is at work, no? To those who are disobedient, sabi ng Bible, okay? Another entry point ng enemy sa spiritual warfare, ang disobedience. Okay? Ngayon, pangatlo, makikita natin sa structure ng letter, makikita natin ang pangatlong dahilan kung paano nakapapasok para magtanim o mag-sow ng discord ang enemy is when you harbor bitterness or unforgiveness sa iyong kapatid. Do not give the devil a foothold. Okay? Kaya sa chapter 4, verse 31, makikita natin ang sabi rito. Okay? Kung titingnan po natin yung structure natin, sabi niya, be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ, God forgave you. Ang standard ng forgiveness lagi ay kung anong ginawa ng Diyos sa atin. Okay? At si Paul sa kanyang letter sa 2 Corinthians, merong passage na makadadagdag dito sa context na ito. Kapag ikaw ay unforgiving, kapag ikaw ay resentful, okay? Pwede kang daanan at maging cause ng division. Si Paul, sabi niya sa 2 Corinthians chapter 2, verses 10 and 11, ang sabi niya, anyone you forgive, I also forgive, sabi ni Paul. And what I have forgiven, if there was anything to forgive, I have forgiven in the sight of Christ for your sake, in order that Satan might not outwit us. In order that Satan might not outwit us. Anong context? Unforgiveness. For we are not unaware of his schemes. To outwit is to deceive or defeat. Okay? No? Naisahan tayo. Parang ganon sa salita natin. No? To outwit is to get advantage, brothers and sisters, over someone, okay, by acting more cleverly. No? At si Satan ay merong entry point kapag sa member ng body of Christ ay merong unforgiveness. Okay? Merong resentment. Kaya ang sabi niya, huwag mong pababayaan na lumubog ang araw, nadala mo yan. Okay? Normal lang magkaroon ka ng feeling na nagtampo ka o nagalit ka, pero huwag mong pababayaan na mag-build yan into anger. Kasi yan ang magiging foothold ng devil. So number 1 is to strive, okay,
to strive, to make effort, okay, para ma-preserve ang ating unity. Number 2 is we need to submit to God's structural design. Okay? There is no option. And to submit means to rank under. Minsan ginagamit yan as military term. To yield or to rank under. Okay? Number 3 is to speak the truth in love. Okay? At nakita natin yung mga entry point na pwedeng pagdaanan ng demonyo, ng kalaban natin, para mag-sow ng discord, ng disunity. Kasi ang plano niya sa atin is to destroy us, to destabilize us, okay? To divide us, dahil mawiweaken ang ating testimony sa world or sa community. Okay? Are you with me? So, ang sumunod po, no, bukod sa tatlong yan, is makikita natin, okay, sa chapter 6. Nandito na po sa chapter 6 yung madalas nating mapakinggan na passage about the spiritual warfare. Yung mga spiritual darkness, sabi niya, for our enemy is not flesh and blood. Okay? Alam natin na sa spirit world, meron pong war na nangyayari. Pero itong spirit world na yun, ini-influensyahan po niyan ang natural world. At ang entry point niyan sa spiritual warfare, katulad na sinabi ko sa inyo kanina, nakapapasok yan, okay, through disobedience, okay, through selfish ambition, okay, envy and selfish ambition, and through unforgiveness or hatred. Okay? So, makikita natin ang pang-apat na steps. Ang sabi rito is, be strong in the Lord. Finally, sabi niya, be strong in the Lord and in His mighty power. Now, prior to this passage, okay, sa chapter 6, okay, in-explain po ni Paul yung importance ng submission and obedience to God's structural design. Sa chapter 4, nandun ang instruction kung paano natin i-maintain ang unity. Bakit? Kasi sa chapter 6, nandun ang reality ng spiritual warfare. Pero sa chapter 2, makikita na po natin yung hint kung paano nakapapasok o yung entry point ng kaaway sa body of Christ. Okay? Although sa chapter 2, ang sinasabi po talaga ron ay yung mga masuwayin doon ay yung mga hindi pa kumikilala sa Panginoon. Pero still, no, kahit na Christian tayo, marami sa atin, even ako mismo may mga times na nakaka-disobey ako, okay, sa kalooban ng ating Panginoon. Okay? At lahat tayo, wala pong perfect dito sa mundong ito. Okay? Ang goal natin is mag-mature tayo hanggang sa ma-attain natin yung stature na gusto sa ating makita ng ating Panginoon. Be strong in the Lord. Now, bago po yan, sa chapter 5, babalikan ko yung sinabi ko sa inyo kanina, you need to submit to God's structural design. Kasi ang chapter 5 ay punong-puno ng instruction about submission, okay, and obedience. And ganun kahalaga ang word na humility. Kasi ang humility ang nagtutulak sa tao to recognize authority. Okay? Be humble and gentle, sabi sa Bible. Now, sa chapter 5, verse 21, makikita po natin. Sinabi niya, submit to one another out of reverence for Christ. Because submission is an attitude or it is the state of the heart. Okay? It is part of our nature sana na bahagi ng gentleness. One of the fruits of the Spirit is gentleness. Out of reverence for Christ, submission is a must. Tapos sa couple naman, sa mag-asawa, ang sabi niya sa verse 22, wives, submit to your husband. Okay, submit yourselves to your own husbands as you do to the Lord. At ang standard, okay, ang model ay laging submission sa Diyos, pero hindi direct. Laging merong structure na kailangan tayong i-recognize. And then, ang sabi sa chapter 6, verse 1, children, obey your parents in the Lord, for this is
right. And then yung relationship ng slave and master, makikita natin sa chapter 6, verse 5. Slaves, sabi niya, obey your earthly masters with respect and fear and with sincerity of heart, just as you would obey Christ. Now, kaya makikita po natin yung kahalagahan ng humility, being humble, okay? Being gentle, okay? Yung pong pagiging mapagpasensya, bearing one another with love, importante po yan. Kasi in between chapter 6, okay, and chapter 5, nandun po yung structure ng submission. Kasi pag hindi submissive ang tao, pag rebellious ang tao, kapag disobedient ang tao, kapag nag-harbor ng anger ang tao, ng unforgiveness, kapag ginagratify ng tao ang kanyang selfish ambition, yan po ay entry point ng enemy. Paano mo ngayon i-confront ang spiritual darkness? Okay? Hindi natin ma-discuss siguro yung kalahatan ng spiritual warfare kasi another time ang kailangan doon. Pero ang sinasabi ko po sa inyo, for us to maintain unity, we need to strive, okay, to make effort, okay, to preserve our unity. We need to recognize and submit to God's structural design. Maring hindi mo gusto ang style, maring hindi mo gusto ang nagawa, maring merong failure. Now, hindi ko sinasabi na ito-tolerate natin. Kailangan natin speak the truth in love. Okay? Kasi yun ang pangatlo. Pangapat is we need to be strong in the Lord and in His mighty power. Now, ang question is, how to be strong in the Lord? Paano tayo? How to be strong in the Lord and in His mighty power? Naalala ko one time, nung nagbibinata pa lang ako sa province namin, pumupunta kami magkakaibigan sa dagat at doon kami naliligo. Hindi pa kami masyadong marunong maglangoy, pero may mga kasama kaming magagaling. One time, may na-experience kami na isang kababata namin na may pinulikat sa pagligo, no? At talagang malulunod. Ngayon, nagsisigawan kami kung sino po pwedeng sumagip sa kanya. Kaya lang, yung magaling naming kasama, walang ginagawa, nag-oobserba lang. Akalaan namin nung una, hindi siya concerned. No? Kasi nag-struggle na yung isa eh. Pero nung makita niya na mahina na, then, tsaka siya dumive, sinagip niya yung tao, at yung naging strength nung nalulunod ay yung kalakasan na sumagip sa kanya. Bakit? Kung kailan siya naging mahina, doon niya na-experience yung lakas nung magliligtas sa kanya. Ano sinasabi ko? For us to become strong in the Lord, no, there are times na kailangan ma-recognize natin that we are weak. Sa experience ni Paul, makikita po natin yung sinabi sa 2 Corinthians chapter 12, verses 8 to 9. Sabi niya, 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me. But He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Okay? Therefore, I will boast all the more gladly about my weakness, so that Christ's power may rest on me. Ang kadalasan practice globally, no, ng nakararami is this. For you to become strong in the Lord, okay, you need to be filled with the Holy Spirit. Tama po yun. Walang problem po ron. Pero dapat maintindihan ng lahat kung paano nangyayari yung infilling ng Holy Spirit. Ang akala ng iba, after preaching, no, meron silang daladalang power na pag lumapit ka at ipatong nila ang kamay nila, yung power na galing sa kanila, ng spirit nila, matatransfer sa iyo. Kaya ang laging challenge is, kung meron kayong problema, kung meron kayong nanghihina kayo, lumapit po kayo after the preaching at ipapanalangin ko kayo. And then after that, yung iba siguro natutumba, yung iba naman ay hindi. No, ang feeling ngayon nung lumapit, na-recharge siya.
dahil ipinatong sa kanyang ulo. Wala pong masama sa pray over, ginagawa ko rin po yan, pero ipinapaliwanag ko kung paano ang proseso at anong dapat na maintindihan natin. Ang feeling ng iba na recharge siya dahil parang battery na pumunta siya doon sa preacher at nung ipatong ng kamay yung preacher, no, instantly na-recharge na siya for another week. Then next week, ganoon ulit, kailangan ulit niya ng pag-recharge. Hindi po. Sa experience ni Paul, makikita natin, my grace is sufficient, sabi niya. For my power is at work, okay, sa iyong weakness. Okay? Pero anong sinasabi ni Paul sa kanyang letter? Kasi isang letter po yan eh. Connected po yung chapter 6 nang sinabi niya, be strong in the Lord and in His mighty power. Doon sa doctrine ni Paul at prayer ni Paul sa chapter 1 ng Ephesians. Okay? Sa Ephesians chapter 1 verses 18 to 20, ito po ang sinabi ni Paul. Sabi niya, I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which He has called you, the riches of His glorious inheritance in His holy people, and His incomparably great power for us who believe. Now, yung incomparably great power, sabi niya, for us who believe, was already invested in you when you receive the Lord Jesus Christ. No? Na-baptize ka ng Espiritu Santo, okay, into His body, okay, at yung power na yan na inilagay na sa iyo. Okay? Ngayon, ang sabi rito, okay, that power is the same as the mighty strength He exerted when He raised Christ from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly realms. And then yung susunod sa chapter 3 verse 16, I pray that out of His glorious riches, He may strengthen you with power through His Spirit in your inner being. Now the question is not how much power you want to receive or you want to possess. That is not the question. The real question, brothers and sisters, is that how much of yourself you be willing to surrender or to yield to the guidance of the Spirit. Parang ito yung power ng Panginoon, ito yung iyong self. Ito ang nagiging hindrance sa pag-unleash ng power ng Panginoon. The more na you yield sa yung selfish desire or sinful desire, the more na nagigrieve ang spirit. But the more you surrender, the more you sacrifice yourself and set aside selfish interest, the more na ma-unleash yung power ng Holy Spirit. Okay? Now, mga kapatid, yan ang reality. Unforgiveness can block the power of the Holy Spirit within you. Gratifying the desire of the flesh can weaken you as a person. Okay? Kaya, denial of oneself is one of the prerequisites sa pagsunod sa ating Panginoon. The word submission and surrender. Importante yan. Kasi surrender, andun ang lordship ng Diyos, ng Panginoon sa iyong buhay. If you surrender yourself to God. At nandun din ang worship when you offer your body. Nasabi nga ng Bible, do not offer any part of your body, Romans chapter 6. No, any part of your body into sin. The more you surrender, the more you sacrifice, and the more you set aside yourself, the more na na-unleash ang power. No? At we need to unleash the power of God. Brethren, ang disobedience, no, ay magkukos para ma-lead tayo away from God. Kaya yan ay importante. Kahit magpa-pray over ka sa akin o kahit na sinong international preacher na alam mong gifted, kapag nandyan ang self, sinusunod mo ang self, ambition, envy, that is earthly, unspiritual, and
entry point. Demonic po yan. Inspired yan ng demon. Are you with me? No? Kaya, we need to unleash the power of God within us by allowing the Spirit of God to control our thought pattern, our sinful desire, okay? And our personal will. No? It is between yourself as your Lord or Christ as your Lord. Kaya sabi sa Bible, sa chapter 4, do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. Okay? Kaya sa chapter 6, makikita rin natin, after nung chapter verse 10, finally be strong in the Lord and in His mighty power. Sa chapter 6, makikita natin sa verse 11, sabi niya, put on the full armor of God so that you can take stand against the devil's schemes. So ang panlimang instruction ni Paul for us to be able to maintain unity in the body of Christ is for us to stand firm on our ground or to stand firm on the faith. Sabi niya sa verse 13, therefore put on the full armor of God so that when the body of evil comes, when the day, put on the full armor of God so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything to stand, then ando na po yung instruction about wearing the whole armor of God. Now, kaya po, ang humility ay sadyang napaka-importante sa spiritual warfare. Be humble and gentle, sabi ng verse 2. Okay? Yung pong patience is virtue. And of course, yung love. Importante po yan. Kasi love covers over a multitude of sin. Love does not keep a record of wrong. Bakit kapag nag-harbor ka ng unforgiveness sa iyo, entry point po yan. Kapag renatify mo ang selfish ambition, selfish desire, self-interest, entry point po yan. Ang disobedience ay entry point. Okay? And you cannot confront the devil. Okay? No? Kapag meron siyang control sa iyo. Okay? Now, bakit ko nasabi yan? Malapit na po tayong matapos. Ang perspective ni Peter sa spiritual warfare is this. 1 Peter chapter 5, verses 5 to 9. Sabi niya, in the same way, you who are younger, submit yourselves to your elders. Again, yung word of submission. All of you, clothe yourselves with humility, nandun ang humility, toward one another because God opposes the proud but shows favor to the humble. Okay? Blessed are the meek, ang sabi po ng Bible. Sa humility, inaamin mo yung iyong weakness. And in your weakness, ang strength ng God is available. Sabi niya, humble yourselves therefore under God's mighty hand, that He may lift you up in due time. Cast all your anxiety on Him, because He cares for you. Be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Resist him, standing firm in the faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of sufferings. Marami sa kanyang mga members ang nagkakaroon ng question because of suffering. Gusto siya lang i-eliminate at i-disqualify. Kaya sabi niya, stand firm in the faith. At mangyayari yan doon sa ingredients ng humility, at kapag ang tao ay humble, madali sa kanyang mag-submit. Okay? At pag ikaw ay nag-submit, ang grace ng God is available. And then ang perspective ni James, katulad din na kay Paul at kay Peter. Sabi niya sa James chapter 4, verses 6 to 7. But he gives us more grace. Okay? That is why the scripture says, God opposes the proud, but shows favor to the humble. Submit yourselves then to God. Resist the devil, and he will flee from you.
Nagkakamali po tayo. Normal po yan. Nagkakaroon tayo ng disagreement. Normal po yan. Pero maging lesson sa atin yung pagkakamali natin. At tandaan po ninyo that any mistake that makes a person humble is better than success that makes him an arrogant person. Now, for us to be able to maintain unity, we need to strive to use effort as far as it depends on you. Yung self must be surrendered. Yourself must be sacrificed for a better cause. Two, you need to submit to God's structural design. There is no other option but to submit. Okay? Three, always speak the truth in love. Huwag tayong matakot, i-confront. Okay, merong tamang paraan para maisabi natin yung katotohanan. Number 4, be strong in the Lord. At mangyayari po yan kapag i-recognize po natin na ang self natin ay kailangang makontain at ma-unleash yung power within us. No? At yun ang nagpupuno sa atin yung tinatawag na infilling ng Spirit. Through prayer, nakikita po natin din yan. And stand firm on your ground. Magandang araw po sa inyong lahat. Nawa makatulong ang aking naibahagi sa inyo sa ating paglakad. Excited po ako na makita ang marami sa inyo sa ating pong National Convention. God bless you and stay safe.